Ito ang kumpirmadong balita na si Pastor Apollo Kibuloy buhay pa. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the sun. At hindi pinaniniwalaang patay na ang naturang founder. Nakaraang weekend, ilang araw na pinag-usapang wala na daw si Kibuloy. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagtatago, ngayon pinapalabas nila wala na. Wala ng buhay o wala ng kabuhay-buhay. Maaaring gimmick lang yan para lang ma-justify na, nawala, tapos nabuhay ulit. Wow! Itong lumalabas sa social media, ako natatawa ako dyan. Pero hindi ako naniniwala dyan eh. Yung issue na si Kibuloy daw po ay wala na. Ang kumpirmado lang ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy ay di pa nahuli ng pinagsanib na puwersa ng NBI, CIDG, mga kapatid. I think the bigger question is, where is Pastor Apollo Kibuloy? Dahil isang pagpapakita po ito na unang-una hindi niya nire-respeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? So tatalakayin muna natin mga kapatid, lalo na yung mga tirada din ni Pastor Apollo Kibuloy. Tumiwalag kayo sa kawan ni Kristo. Sino yung mga kawan ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Tumitawalag daw ang simbahang Katoliko sa kawan ni Kristo. So ibig sabihin, ang Katoliko ay kawan ni Kristo. Pero gusto lang palitaw ni Kibuloy na tayo'y tumitiwalag. Tatalakayin natin. Samahan niyo ako. Kumusta? Muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At para sa mga kapatid dating nagsubaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like. Huwag kalimutan na pindutin sa mga bago lang ang subscribe. At ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Ano kaya sa palagay ninyo? Bakit hanggang ngayon di pa rin nahuhuli si Pastor Apollo Kibuloy? And then, ma'am, any updates sa whereabout ni Pastor Kibuloy po? Di ko nga alam kung siya ba ay appointed son of God, so God the Son, o siya ba ay God the Holy Spirit na invisible, hindi makita. I think the bigger question is, where is Pastor Apollo Kibuloy? Dahil isang pagpapakita po ito na unang-una hindi niya nire-respeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Pinakikita niya rin na he has no disregard whatsoever when it comes to the laws that govern the Philippines. So this is also a gentle call out to our law enforcement agencies to please implement, look for him, and put him in proper custody so that we can fully progress into the legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Bakit hanggang ngayon di pa rin nahuhuli si Pastor Apollo Kibuloy? Ang most wanted na leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ. Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng Kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng Kingdom. Pinalitaw ng ibang mga vloggers na walang daw si Pastor Apollo Kibuloy. Pakamatay, kinitil ang kanyang sariling buhay, diyan po sa Antipolo. Kanyang isa sa kanyang mga ari-arian na bahay, diyan po sa Antipolo. Ito pong si Kibuloy. Ano to? Teleserye? Telenovela? Yung, di ba kasi madalas na nakikita natin yun sa mga sa mga teleserye na pinaghanap ng batas kuno.
tapos pagmumukaing patay, tapos after, magpapa-surgery, papaiba ng muka. Yun ba? Pero di naniniwala dito ang isang veteran na newscaster na si Mike Abbey na dating kaibigan niya at anchor person pa ng SMNI, no? Official na media arm ni Pastor Apollo Kibuloy. At kaugnay naman sa naunang sinabing pumanaw na, ito ang reaksyon ni Mike Abbey, ang veteran na broadcaster at nagiging anchor person sa SMNI. Sino bang producer, director, or nasa likod ng isyo na di umano si Apollo Kibuloy ay wala na or patay na raw? Aba, hindi kinagat ng tao, hindi naniniwala. Ako, nag-scan ako ng mga feedback mula sa taong bayan dito sa aking mga channel kasi tinapik ko rin ito noong nakaraan. At doon sa ibang mga social media accounts, ibang mga vloggers, walang naniniwala na wala na si Apollo Kibuloy. At nag-scan din ako ng posibleng news kung totoo ba na wala na si Pastor Apollo Kibuloy. Ni isa na network, walang nagbalita niyan. Pero may nakita akong isang vlogger na more than 1 year na, may issue siya na patay na si Pastor Apollo Kibuloy. Noon, akala ko 3 araw lang ang nakalipas na na-issue ito. Ibig sabihin, yung 3 araw lang na na-issue ito sa iba't ibang vloggers, bago yon. Meron pa lang more than 1 year na pinatay si Pastor Apollo Kibuloy, no? At ang sabi niya, pinatay, pero di pa umano niya makuha ang detalye sino ang nagpatay. Ito po ay napag-alaman po natin kani-kanina lamang po. At may nakapagbalita po sa atin na ito raw pong si Pastor Kibuloy ay patay na. Gustuhin ko man po makakuha ng detalye pa kung papaanong namatay, kung saan namatay, at kung sino ang pumatay. Pero ganun lamang po yung nakuha nating information na itong araw pong si Pastor Kibuloy ay wala na. Okay, tuloy natin. Mas naniniwala ang taong gimmick lang ito. At kung ano ang tunay na dahilan ay hindi natin alam. Kaya nga inuulit ko, sino? Nakatuloy yung ilong ko sa inyong mga gimmick. Sino ang nasa likod ng gimmick na yan? Na pinapalabas nyo na wala na si Kibuloy sa kabila ng siya ay pinaghahanap ng batas. Pinaghahanap ng mga otoridad kasi buhay na buhay ang 3 warrant of arrest. Isa galing sa Senado, 2 galing sa Korte. Sa mga sexual abuse, sexual harassment, qualified human trafficking, non-bailable offense. Hindi ho bailable yung kasong yan, kulong talaga. So, pumutok po nitong nakaraang weekend na ito raw po ay wala na. Pero, ina nga sinabi ko, wala namang naniniwala. Mas naniniwala ang tao na ito ay palabas lang or baka may pagtakpan lang. Sino ba ang unang nagsimula nito? Saan galing ang sinabing wala na talaga? Sa kampo ba ni Kibuloy o imbento lang ito ng ilang mga vloggers? Then, sinesearch ko kasi may more than 1 year na may isang vlogger na nag-issue na pinatay daw si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe naman. Di kayo ma-stress si Pastor Apollo Kibuloy. Matagal na pala siyang pinatay sa social media. Tuloy natin. O pag-iwas lang sa mga warrant of arrest, ay naloko na. Di lalong napasama. Ay ako naman, tulad ng sinabi ko doon sa unang video natin, hindi ako naniniwalang wala yan. At wala na. Nandyan pa yan. Buhay yan. Maaring nagtatago lang. O nagtatago talaga dahil kasi kung hindi siya nagtatago, dapat nakita na ng mga otoridad. Nagtatago lang kasi may mga warrant of arrest na hinahanap siya o papatupad sa kanya pag nahuli. Kaya imposible yung sinasabing wala na. Maaring ginawa lang nila yan para siguro akala may bubuhos ang suporta. Akala nila bubuhos ang... At ito pala, na-scan ko.
sa pagtalakay at pagsagot natin mga kapatid kaugnay sa mga isyu lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Merong fake account naman ito dahil si Rene Requistas ang mukha niya. Ito, Tukmol daw. Yan ko makita ba ninyo? Tukmol. Sabi niya, isusumpa ko kayo kayo na ang susunod na mamamatay. So masasabi natin kahit ito'y fake account ng nagpakilalang Tukmol na isusumpa daw tayo na sa susunod tayo na ang mamatay, ang masasabi natin, may God bless you, Tukmol. Kahit pa nagtatago ka lang sa fake na account, no? Yun ang palatandaan na mahilig talaga kayo ng fake. Oh. Kaya research naman pong may time. May God bless you at sa buong pamilya mo. Alam ko nakikinig ka dahil nanggigalaiti talaga siya sa galit. At nag-course pa. Sabi niya, isusumpa ko kayo na ang susunod mamamatay. Meron pa rin isa, tumatawag talaga sa akin. Na-record ko yun, na sabi niya, susunod na daw umano ako kay Eliseo Soriano na mamamatay. Galit na galit din. Okay. So, ang masasabi natin, may God bless them. No? Pagdasal po natin, pray for the conversion of unbelievers and for sinners, mga kapatid. Tuloy natin. Naniniwala at maaawa ba? Or kung ano man ang magiging positibo sa kailang pananaw. Ay kaso hindi po eh. Parang nag-backfire eh. Baligtad eh. Pinagdudahang gimmick lang. Pinagdudahang palusot lang. Pinagdudahan na hindi talaga totoo. Kasi kung totoo yan, ilabas nyo ang pagpapatunay na wala na talaga sila para maniwala ang tao. Kung sa inyong paniniwala sa inyong relihiyon, ay ibang issue yun. Kayo lang nakakaintindi nun. Pero sa madlang people, sa mamamayang Pilipino, dito at sa abroad, ang pagpapatunay kung isang tao ay wala na, kapag may prueba, may video, may picture na talagang wala na siya. Pero ngayon, wala naman kayo nilalabas eh. So, sino ang producer-director nitong gimmick na ito? Opinion ko ito at analysis. Gimmick ito. So, sablay. Okay? Huwag niyong linlangin ang mga tao. Ako naniniwala kasi ako lagi sa rule of law. Ang the best move at kailangang gawin at respeto ay yung ating mga batas. Mayroong court order, may warrant of arrest, may kaso, harapin sa korte. Para yung kanyang pagkakataon, panahon, oras, magamit niya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ang palagi kong advice kay Kibuloy. Kahit na hindi siya naniniwala sa akin, pero tinuturing ko pa rin siyang kaibigan at may karapatan pa siya. Under the law, meron siyang karapatan. Dahil kasi, siya naman ay akusado pa lang. Harapin sa korte ang mga nag-aakusa sa kanya. Hindi yan makukuha sa patago-tago. Hindi yan makukuha sa gimmick or issue na di umanay patay na o wala na. Hindi ko maniniwala ang tao dyan. Pero may kaugnayan kaya si Pastor Apollo Kibuloy nitong inilabas sa ilang mga vloggers na patay na daw si Pastor Apollo Kibuloy, o ito'y imbento lang ng mga vloggers para may content? Ito lang ang sigurado, mga kapatid. Ang sigurado, dahil di maipakita talaga at wala talagang maipakita na bangkay ni Pastor Apollo Kibuloy dahil buhay na buhay pa si Pastor Apollo Kibuloy. At dahil buhay na buhay pa si Pastor Apollo Kibuloy, ang sigurado lang ay di talaga mahuli-huli si Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Bakit kaya? Sino ba ang
direktor na nasa likod? Bakit ang PNP hanggang ngayon, pati na ang NBI, alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy, merong mga kaibigan sa NBI, sa Army, sa PNP. Sinabi niya yan, may video ako na kita na sabi niya, dami kong kaibigan sa NBI. No? At sabi niya, kayong mga vloggers na sinisiraan ninyo ako, kawawa kayong mga pobreng vloggers. Inanap ko yung video na yan, di ko na-download. No? Dahil ipa-trace umano niya sa NBI na mga kaibigan niya. So, ang sigurado, buhay na buhay si Pastor Apollo Kibuloy. Matagal na pala siyang pinatay sa fake news sa social media. Dahil may nakita ako more than 1 year na nagsasabing si Pastor Apollo Kibuloy ay pinatay, pagkatapos di lang niya makuha pa ang detalye. Kawawa naman si Pastor Kibuloy, no? Pinatay na sa social media. Pero mas kawawa yung mga nagreklamo na sa matagal na panahon di pa nakamit ang ostisya, mga kapatid. No? So, tingnan natin ang mga ilang pangyayari matapos ang isinagawa na investigasyon sa Senado. Di pa ba? Nang isinailalim sa investigasyon ang founder na self-proclaimed appointed Son of God, founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, sinabi ng isa sa mga miyembro nito, sinabi talaga sa investigasyon na may nakita siya na mga barel na nasa loob umano, nakasilid umano sa bag ni Pastor Apollo Kibuloy. At ito, yung mga ibang media, lalo na yon sila si Banat Bay, no? Yung iba pa, binuntahan yung area talaga. Alias Rene ba yun na nagsasabi? At isang kasinungalingan lang ang sinabi ni alias Rene na may mga barel si Pastor Apollo Kibuloy. Pero, lumabas mga kapatid nang nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa PNP na kansilahin ang mga barel, ang mga lisensya sa barel ni Pastor Apollo Kibuloy. Lumalabas sa record ng Philippine National Police na meron palang 19 na lisensyadong barel si Pastor Apollo Kibuloy. At yung mga barel na yan ay pawang nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. At iba't ibang kalibre ng mga barel yon. May mataas, may mga maliliit na barel, at agad-agad na balita na isinuko sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy yung unang 5 barel doon sa Regional Civil Security, mga kapatid, sa Provincial Region Police Regional Office 11 sa Davao. Yon ay 4 na handguns at isang long firearm ang naunang isinuko. Kaya hinanap nila, saan ba yung iba? Saan ba yung iba? Ang sabi naman ng kaniyang abogado, nabinta na daw. Kaya bago lang, yung mga barel na sinabing nabinta, isinuko na rin sa kapwa niya akusado. Ang naturang mga barel. No? So, ngayon, ang tanong, di ba kayo nagtaka? Kung paano nagkaroon ng
sangkatutak na barel ang isang appointed son of God. Pero pwedeng sasabihin mga kapatid na nakuha niya yon noong nakaupo pa si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil siya mismo ang spiritual advisor ni Tatay Digong ninyo noon, si Pastor Apollo Kibuloy, ang advisor. Di ba? Pero, batay sa issue mga kapatid, di ba kayo nagtaka? Ay maraming salamat po kay Narcisa Juan. Di ba kayo nagtaka mga kapatid, batay sa issue? Oh. Nang isinuko yung mga nang kinansila ng PNP ang lisensya. So nagiging illegal na. Oh. Pero binigyan pa ng 6 na buwan na palugit si Pastor Apollo Kibuloy para isuko yung kaniyang mga barel. Ang mga barel na kinansila na ang pangalan nito sa lisensya at yung mga barel na sinabing naibinta na at nakapangalan na sa ibang tao. Kaya bakit sinabing nakapagtaka? Dahil kung tutuusin mga kapatid, ano ba ang nangyari? Tilang napaboran yata ng PNP yung isang tao na hinahanap sa batas. Hindi nga ba siya natagpuan ng PNP? Kung saan nagtatago itong self-proclaimed appointed Son of God. Ang tanong, bakit din inabot pa ng siyam-siyam ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy? Sa palagay ninyo, ano kaya dahilan? Ha? At kung maalala ninyo na wala pa siyang warrant noon, grabe na tirada ni Pastor Apollo Kibuloy. Umiwalan kayo sa kawan ni Kristo. Sino yung mga kawan ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala nyo sa labas. It's an allegory to. Pagkatapos sa sunod, isuso pala kayo. Ibang makina kayo. Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Ayun. Hinahawakan umano natin ang Biblia pero di natin sinusunod. Kaya sabi niya, piki ang simbahang Katoliko. Una, naalala ko yung tinanong si Pastor Apollo Kibuloy kung ang simbahang Katoliko ba ang may-ari sa Biblia. Bigla lang na pautal-utal sa pagsagot si Pastor Apollo Kibuloy. No? So, ating sasagutin muna yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ang simbahang Katoliko piki. Dahil ang simbahang Katoliko ay may mga revolto. Pero kung gusto nila letra por letra mabasa sa Biblia na dahil ito kasing mga nagsusulputang sikta, gusto talaga nila letra por letra mabasa. Alam nyo ba, merong Protestant translation na Paraphrase Bible mga kapatid on the New Testament na ito ang mabasa natin sa Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall
of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. So, di ba gusto nila letra por letra? Meron palang mabasa letra por letra sa Biblia na protestante pa na paraphrase na Catholic Christian Church. Kaya kung para sa kanya ang Katoliko ay hindi tunay na iglesia, edi ilantad sino founder ng simbahang Katoliko. Iyon po, Pastor Apollo Kibuloy at sa kanya mga ngaral. Kung ang Katoliko ay hindi totoo, ibig sabihin, tulad sa sikta niya, tatag lang ng tao. Pero lahat ng mga kasaysayan, kung susuriin natin mga kapatid, eto sa history. Pansinin ninyo. Sa Gloria Encyclopedia and Knowledge, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos Universal General, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kung ituloy natin pagbasa, hence often called Roman Catholics. See? Napakalinaw. Dagdagan pa natin ang kasaysayan, yung history, para hindi tayo makabatay sa history. Ito, sa aklat na standard reference, the New Webster's Dictionary International Edition, page 155, Catholic, the original Christian church before the schism between the East and the West of the Roman and Western Church after the schism and before Reformation. Before Reformation, ibig sabihin, before sumulpot ang protestante, lalo na si Martin Luther na lumitaw sa sumulpot. Sa taong 1517, 1522 na nagtatag ng kaniyang sikta. No, yon ang tinatawag na Lutheran Church. Ngayon, tingnan ba natin sa dagdag kasaysayan, lalo na sa Encyclopedia of World Religions sa page 392. Ito po ang ating mabasa mga kapatid. Roman Catholicism is universal in two senses. It extends around the globe. And more important, it sees itself as the proper bearer of the universal Christian Church. It is called Roman because it considers the Bishop of Rome to be the supreme leader of Christianity. For much of the past, the history of Catholicism is the history of Christianity. So, napakalinaw sa kasaysayan. Kaya totoo ang sinabi sa isang former Anglican minister na nagiging Katoliko, si John Henry Cardinal Newman, to be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. At hindi lang yan. Tingnan niyo sa aklat, The New American Days Encyclopedia, page 267. Ano ang mabasa? Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Jesus Christ. It is one holy Catholic Apostolic Church. Malinaw na naman sa batay sa kasaysayan, mga mahal na kapatid. Ang dami para mga referensya na mabasa natin at pagkatapos tugbangan lang ni Pastor Kibuloy ng diferensya. Ito pa, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago.
Tuloy pa natin. The church may be described as the society that Jesus founded. So, malinaw mga kapatid na sa lahat na kasaysayan, ang simbahang Katoliko ang nag-iisang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos, ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, piki daw. Balikan natin, bakit piki? Sabi niya, Tumiwalag kayo sa kawan ni Kristo. Sino yung mga kawan ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala nyo sa labas. It's an allegory to. Pagkatapos sa sunod, isuso pala kayo. Ibaki na kayo. Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero binahawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Well, yun ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Hinahawakan natin ang Biblia, ngunit hindi natin sinusunod. Una, kung tingnan natin ang aklat ng Protestante na ang may akda ay si Loren Bettner, napakalinaw po ang nakasulat sa naturang aklat sa page 100 The Roman Catholic Church, yun ang totoo. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Ngayon, ang Katoliko ang may-ari sa Biblia, ngunit yung iba't ibang sikta na bumili lang at nakibasa, yon ang dahilan kung bakit ang daming mga nagsusulputang mga kulto sa ating panahon at mga sikta. Halimbawa, kung mga sikta na sinasabing merong mga barel at nagkabarilan pa, naalala nyo ba yung pangyayari kay Robin Ecleo Jr. sa kanilang sikta doon sa Dinagat Island? May nangyaring barilan bago nahuli siya, di po ba? At sa hearing, kaugnay kay Senyor Aguila, yung sinabi nila, tinagurian nilang kulto sa Socorro, Surigao del Norte. At itong kay Pastor Apollo Kibuloy na nag-claim na siya talaga ang appointed son of God. Appointed son of God. At may-ari sa buong sanlibutan. Ito lang ang may-ari sa buong sanlibutan na lumiliit ang kaniyang mundo dahil sa kaniyang pagtatago. Sa Biblia, may babala na. Diyan sa ikalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 2, ituloy natin sa 1 at 3. Sabi ni San Pedro, kaugnay ito sa huwad na guro. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di matatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinglangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila
ay hindi natutulog. See? Matagal na itong nakasulat, babala mismo ni San Pedro kaugnay sa mga bulaang mga ngaral. Ngayon, sabi niya, hinawakan ninyo ang Biblia, ngunit hindi ninyo sinusunod. Yun ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Hinahawakan daw natin ang Biblia. Kung sinusunod talaga nila ang Biblia, lalo na sa ibang mga sulpot na sikta, alam ba nila na sa Biblia, bakit pinipili lang nila? Totoo naman na ipinagbabawal yung mga Diyos-Diyosan o idols. Pero kung tingnan natin kahit sa Protestant na scholar, anong sabi sa Harper's Bible Dictionary, page 567? All idols are images, but not all religious images are idols. O Protestante yan. Hindi lahat ng mga relihiyosong imahe ay Diyos-Diyosan. Bakit? Sa Biblia ba? Wala ba tayong mabasa na ang Diyos na nagbawal sa paggawa ng imahe, siya din ang Diyos na nag-utos na gagawa ng imahe, hindi sa Diyos-Diyosan, kundi imahe ng banal katulad sa gintong kirubin. Ito mabasa natin sa Exodo 25:17-22. Gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kirubing ginto ang 2 dulo nito. See? So kung lahat ba na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos, bakit ang Diyos nag-utos na ang magawa ng larawan ng mga kerubin? Yan. At imposible naman na inosente sila. So dito, malinaw mga kapatid na ito na bahagi ay kanila talagang iniiwasan. At ano bang opisyal? Dahil sabi ni Pastor Kibuloy, sinasamban ninyo ang mga rebolto sa aklat na Our Catholic Faith by Monsignor Moro, page 220. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Yun ang malinaw na aral ng simbahang Katoliko. Dahil pinaratangan tayo mga kapatid na kayo mga Katoliko ang daming Diyos ninyo. Pero yun po ba ang aral ng simbahang Katoliko? Dahil po ba may mga rebulto sa mga santo? Marami ng Diyos ang simbahang Katoliko. Yung rebulto sa mga santo, halimbawa San Pedro, San Pablo, San Roque, San Vincent Ferrer, Santa Maria, sila'y mga tao na nagiging banal, hindi mga tao na nagiging Diyos. At marami ba ang Katolikong Diyos? Ito ang malinaw sa Catechism of the Catholic Church 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakalinaw mga kapatid. Kaya itong ginawa nila ay isang malaking pagbibintang laban sa simbahang Katoliko upang siraan tayo. Napakalinaw. Ang sabi nila, maraming Diyos ang Katoliko, pero ano ang sabi ng Catechism ng Simbahang Katoliko? Kaugnay sa ating pananampalataya, tayo mga Katoliko, we worship one God. At ang ating pananampalataya, one only God. Yan ang tunay na aral ng Simbahang Katoliko na talagang binaluktot nito mga nagsusulputang sikta. Di po ba? Nasa 10 utos, huwag kang magbibintang. Pero grabe ang kanilang pagbibintang mga kapatid sa simbahang Katoliko. At dahil gusto sila letra por letra, sabihin, yung ginagamit ninyo na talata,
Exodo Kapitulo 25, 19, 22. Lumang tipan ba yon? Ngayon, maghanap kayo ng talata sa Biblia na may babasa. Na may babasa na may imahe o larawan na ipinakita ang mga apostol ni Kristo nang nangaral sila. Mga kapatid, alam nyo, tayong Katoliko, hindi po tayo sola eskriptura, letra por letra. Pero, kaya nga, kinakalap natin ang iba't ibang version ng Biblia para mabigyan natin yung mga pangangailangan nila, letra por letra. Halimbawa, sa The Living Bible na isang salin ng protestante, ito mabasa natin, Galatians chapter 3 verse 1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. O di po ba, sasali ng protestante o ano ito? Anong itinaas niya? Malinaw, sasalin. I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. O see? Itinaas niya sa harapan nila yung placard kasama ang picture nito, larawan nito ni Kristo na namatay sa cross. So dito pa lang, sa gusto nila letra por letra, mga kapatid, butata na ang anti-sacred images. At kung tingnan natin sa Biblia, sa Isaias Kapitulo 50, 5, ito, then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. I will set up a monument in the area of my temple. Napakalinaw, mga kapatid, na sa templo pala ng Diyos may monumento. Bakit meron talagang monumento? Yun ay nagpaalala sa dapat natin alalahanin. Pero sabi na, hindi. Bakit kayo mga Katoliko lumuluhod kayo sa harap ng monumento? Lumuluhod kayo sa harap ng larawan? Hindi porket nanalangin habang nakaluhod, yung kaharap ay Diyos-Diyosa na po. Mali po yung pag-iisip na yan. Dahil kahit sa Biblia, mabasa natin, si San Pedro nga, nanalangin, nakalahod. At mabasa din natin na ang alagad sa Diyos, si Joshua, kasama yung mga elders ng Israel, nanalangin silang lahat. At nakaluhod sila sa harap ng arka ng Diyos. Saan mabasa na si San Pedro nanalangin nakaluhod? Nasa Gawa Kapitulo 9, versikulo 40. Saan mabasa na si Josue na kasama yung mga elders? Nanalangin, nakaluhod, nagpatira pa. Josue Kapitulo 7, versikulo 6, mga kapatid. Kaya, hindi lahat na pagluhod ay pag Diyos-Diyos na. Sabihin naman nila, di, bakit kayo humihipo sa mga larawan? Bakit? Pag hinipo ba, ibig sabihin, Diyos-Diyos na? Di nyo ba nabasa na isang babae gumaling sa kaniyang karamdaman, kaugnay sa pagdurugo, dahil sa paghipo niya sa laylayan ng damit ng ating Panginoon Jesucristo? Marcos Kapitulo 7, versikulo 27. Marcos Kapitulo 5, versikulo 27, 28. At hindi lang yan. Yung anino lang
ng apostol. Gawa Kapitulo 5, versikulo 15-16, nakapagpagaling na sa may sakit. Di lang yan. Yung paniyo at mga tapi ni San Pablo na napadaiti sa kanyang katawan. Saan yan mabasa? Gawa Kapitulo 19, versikulo 11-12. Di po ba lumayas ang mga demonyo at yung mga panyo at tapi na yan na nakadaiti sa katawan ni San Pablo, nakapagpagaling sa may mga sakit. So yan, maglinaw natin na may himala pala mga kapatid na nangyari sa pamamagitan ng banal. Hindi po ibig sabihin na makapangyarihan na yung banal dahil ang makapangyarihan ang source mismo sa kabanalan na ang Diyos. At malinaw lang sa binasa natin, Gawa 19, 11, 12, Gawa Kapitulo 5, versikulo 16, mga kapatid, na napakalinaw na sa pamamagitan ng kanyang mga banal, ipinamalas ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan sa pamamagitan ng reliquia, sa pamamagitan ng kanyang mga banal. Kaya mali po ang sinasabi na tayong mga Katoliko ay sinamba natin ang mga santo bilang Diyos. At daming nabiktima sa maling akala. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.